Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 661 na laman. Si Dudley Lynch ay tumingin ng masama kay Bobby Aguilar, at nakangiting sinabi, "Iyon mismo ang gusto kong gawin." Nagmamadaling sumigaw si Jordan Richards, "Dudley Lynch, patayin mo siya para sa akin." Dinilaan ni Dudley Lynch ang kanyang mga labi at sinabing, "Para sa akin, isa kang napakagandang treat." Gamutin. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, tila hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Dudley Lynch. Tumigil sa pagsasalita si Dudley Lynch, iniligpit niya ang black gold ball, at sa isang pag-iling ng kanyang kamay, nahulog ang isang sibat sa kanyang pagkakahawak. Pagtingin kay Dudley Lynch na nasa harapan niya, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot ng bahagya. Si Dudley Lynch ay tila iba sa dati. Ang itim na enerhiyang nakapaligid sa kanya ay ganap na nawala, at ang kanyang katawan ay hindi na tila mahina tulad ng dati. "Bobby Aguilar, pagkatapos kitang patayin, tiyak na matitikman kita," panunuya ni Dudley Lynch, at biglang nanginig ang sibat sa kanyang kamay, na nakatutok sa noo ni Bobby Aguilar. Hindi man lang natakot si Bobby Aguilar, sumigaw siya ng malakas, hinawakan ang Absolute Beginning Sacred Fist, at dumiretso upang salubungin ang pag-atake. Klang! Isang nakakabinging tunog na parang bakal na nagbabanggaan. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, talagang napilitan si Bobby Aguilar na umatras ng 3 sunod-sunod na hakbang. Sa kabaligtaran, ang sibat ni Dudley Lynch ay hindi nasaktan, at kahit na may kaunting kinang dito. "Mukhang hindi simple ang sibat na ito, at ang lakas mo, parang bumuti na rin," sabi ni Bobby Aguilar, nakapikit. Tumawa ng malakas si Dudley Lynch, "Bobby Aguilar, sa tingin mo ba ikaw lang ang umuunlad?" Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar, "It's all thanks to that thing inside your body, right? Kung hindi dahil dito, wala ka." Biglang nagbago ang mukha ni Dudley Lynch, at isang pahiwatig ng pagpatay na hangarin ang lumabas mula sa kanyang mga mag-aaral. "Ano? Nasaktan ba ako?" Ngumisi si Bobby Aguilar. "Dudley Lynch, hindi ka man lang kwalipikadong ipaglaban ako. Hayaang lumabas ang bagay na iyon sa loob ng iyong katawan at humarap sa akin." Hindi pinansin ang mga salita ni Bobby Aguilar. Malamig na sinabi ni Dudley Lynch, "Kapag napatay kita, tatahiin ko ang iyong bibig." Habang nagsasalita siya, muling sinugod ni Dudley Lynch si Bobby Aguilar gamit ang kanyang sibat sa kamay. Ang lakas ng sibat ay hindi pangkaraniwan, at hindi kayang magpakalma ni Bobby Aguilar. Agad niyang ginamit ang saintly body skill at sinalubong ang pag-atake ng direkta. Puche! Ang ikinagulat ni Bobby Aguilar ay ang sibat ay tumagos sa kanyang ginintoang liwanag, na tumusok sa kanyang dibdib. Sa lakas ng sibat, napilitan si Bobby Aguilar na umatras ng ilang hakbang. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang lamig. Ang lakas ni Dudley Lynch ay umabot na sa kakilakilabot na antas. Ito ay malamang na hindi mas masahol pa kaysa kay Dominic Taylor. Malamig na sinabi ni Dudley Lynch, "Bobby Aguilar, ngayon ang araw ng iyong kamatayan." Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nakita si Dudley Lynch na humahawak ng kanyang sibat na parang nagsasagawa ng ilang pamamaraan. Nakita niya na ang isang sinag ng liwanag ay natipon sa sibat, patuloy na pumulupot sa paligid nito, at sa wakas ay nagtatagpo sa dulo. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Dudley Lynch ang sibat sa kanyang kamay at mabilis itong itinulak pasulong. 1, 2, 3 sa loob lamang ng ilang segundo, 13 beses na sinaksak ni Dudley Lynch. 13 sinag ng liwanag ang biglang bumalot kay Bobby Aguilar na parang napakalakas na tubig. Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar nang kinamayan niya ang kanyang kamay, tinawag ang tansong espada, at pagkatapos ay nilaslas ito ng malakas. Boom! Ang nakakatakot na sword light ay dumaan, bumangga sa 13 sinag ng liwanag. Ang lupa ay biglang nagsimulang gumuho, ang mga puno sa di kalayuan ay naputol sa kalahati, at ang mga labi ay gamulong kung saan-saan. Nagmamadaling umatras si Jordan Richards, sinamantala ang kaguluhan para tawagan si Davy Barnett. "President Barnett, si Bobby Aguilar ay nasa bahay ko ngayon, magpadala ka agad ng isang tao para hulihin siya."
Nag-aalalang sabi ni Jordan Richards. Sa kabilang dulo, agad na inutusan ni Davy Barnett si Nigel Reyes na tumungo sa tirahan ni Jordan Richards. Samantala, ang eksena ay patuloy na dumagundong habang ang magkabilang panig ay nagpapalitan ng dose-dosenang mga galaw sa isang kisap mata, bawat isa ay may hawak na kanilang mga armas. Ang paligid ay lubos na nawasak, iniwan ang vilya ni Jordan Richards sa mga guho. Sa isang saglit, tila mahirap lutisin ang away ng dalawa, at lalong nagalit si Dudley Lynch, ang sibat sa kanyang kamay ay patuloy na tumutusok. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, iwinagayway ang kanyang malaking espada, at pagkatapos ay malamig na sinabi, "Dudley Lynch, kapag nakita kita sa susunod, papatayin kita." Ngumisi si Dudley Lynch at sinabing, "Ano, sinusubukan mong tumakas?" Hindi nagsayang ng salita si Bobby Aguilar kay Dudley Lynch, ginamit niya agad ang shrinking ground into an inch technique, tumalikod at umalis. Sinadya ni Dudley Lynch na habulin siya, ngunit sa kanyang isipan ay may namamaos, matanda na boses na nagsasabing, "Huwag kang mag-abala sa paghabol sa kanya." Nang marinig ang boses, sumimangot si Dudley Lynch at sinabing, "Bakit?" Si Bobby Aguilar ay malinaw na hindi katugma para sa akin. Hindi pa nagagamit ni Bobby Aguilar ang kanyang buong lakas, malamig na sabi ng namamaos na boses. Dudley Lynch scoffed, "Paano ito? Kung may kakayahan siyang patayin ako, bakit siya mag-aaksaya ng ganitong oras?" Hindi na nagpapaliwanag pa ang namamaos na boses, ngunit sa kanyang karanasan, malinaw niyang nakikita na hindi ginagamit ni Bobby Aguilar ang kanyang buong lakas. Tulad ng nahulaan niya, unang sinadya ni Bobby Aguilar na patayin si Jordan Richards, ngunit ang hitsura ni Dudley Lynch ay nagbago sa plano ni Bobby. Mas mabuting umalis sa buhay ni Jordan Richards, hayaan siyang ipaalam sa iba, at kumpletuhin ang sarili niyang plano. "Dudley Lynch, bilasan mo at habulin mo." Galit na lumapit si Jordan Richards. Malamig na tiningnan ni Dudley Lynch si Jordan Richards at sinabing, "Jordan Richards, huwag mong kalimutan, ako ang nagligtas sa iyo, kung hindi, magiging multo ka na ngayon. And, let me warn you, hindi mo ako subordinate. Kung maglakas loob kang pagsalitaan ulit ako ng ganito." Hindi natapos ni Dudley Lynch ang kanyang mga salita, ngunit isang malakas na espiritong mamamatay tao ang sumambulat mula sa kanya. Ibinuka ni Jordan Richards ang kanyang bibig, ngunit ito ay parang buto ng isda na nakabara sa kanyang lalamunan. Nagsimula na talaga siyang takot sa junior na ito. "Magkasosyo tayo." Nagbabala si Dudley Lynch. Si Jordan Richards ay nakaramdam ng matinding hininga. Siya ay isang marangal na miyembro ng Black Bubble, ngunit ngayon ay pinagalitan siya ng dalawang magkasunod na junior. "You better go," malapit nang dumating ang mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association. Huminga ng malalim si Jordan Richards at sinabing. Nang walang sinabi pa, tumalikod si Dudley Lynch at umalis sa eksena. Sa kabilang banda, si Bobby Aguilar ay nagmamadaling patungo sa bahay ni Emerson Holmes. Hindi nagtagal, dumating si Nigel Reyes sa bahay ni Jordan Richards. "Nasaan ang tao?" Malamig na tanong ni Nigel Reyes. Umiling si Jordan Richards at sinabing, tumakas siya. Parang gustong magpakitang gilas ni Jordan Richards kaya nagpatuloy siya, "Mr. Reyes, based on my speculation, parang gusto ni Bobby Aguilar na mag-higanti." Hindi pinansin ni Nigel Reyes ang mga salita ni Jordan Richards at malamig na binibigkas ang dalawang salita, "basura." Namula ang mukha ni Jordan Richards, ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Nigel Reyes. Kinuha niya ang telepono at narinig si Davy Barnett sa kabilang banda na nagsasabing, pupunta si Bobby Aguilar sa direksyon ng bahay ni Emerson Holmes. Walang sinabi si Nigel Reyes. Binaba na niya ang phone at tumalikod na para umalis. Si Bobby Aguilar ay tumakbo hanggang sa makarating siya malapit sa bahay ni Emerson Holmes. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay inilabas ang kanyang telepono at nagpadala ng text message kay Emerson Holmes. "Bumaba ka sa loob ng 1 oras." Matapos ipadala ang text message, tatanggalin na sana ito ni Bobby Aguilar.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malaking kamay ang humawak sa palso ni Bobby Aguilar. Bumaba ka sa loob ng isang oras. Tila ipinagkanulo ni Emerson Holmes ang Capital City Martial Arts Association. Isang malamig na boses ang narinig sa tenga ni Bobby Aguilar. Pagtingala niya, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na naka-purple robe. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Nigel Reyes. Kabanata 662, Labanan kay Nigel Reyes. Nang marinig ang boses na ito, agad na nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang, habang sabay na binura ang mensahe ni Emerson Holmes. Mukhang hindi naman nagmamadali si Nigel Reyes, nakatayo lang siya habang nakapulupot ang mga kamay sa likod, nakatitig kay Bobby Aguilar na may mga mata na kasing talas ng buwiter. Kahit na itinago niya ang kanyang aura, ang malakas na larangan ng enerhiya sa paligid niya ay nagpapakita pa rin ng matinding pakiramdam ng pang-aapi. Bahagyang namutla ang mukha ni Bobby Aguilar, hindi niya inaasahan na matutuklasan siya ni Nigel Reyes. Purple robe, tahimik na bulungan ni Bobby Aguilar. Upang lumitaw sa tabi ko ng walang anumang ingay, ang lilang robe ay talagang hindi simple. Sabi ni Bobby Aguilar sa malamig na boses. Gayunpaman, hindi pinansin ni Nigel Reyes ang mga salita ni Bobby Aguilar. Ang tanging ginawa niya ay mahinahong itanong, napagpasyahan mo na ba kung paano mo gustong mamatay? Ngumisi si Bobby Aguilar, sa pagsasabi ng totoo, ang plano ko ay ang pagtakas sa iyong mga kamay. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Nigel Reyes, puno ng saya ang mukha. Sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Umiling si Bobby Aguilar. Hindi, nagbago na ang isip ko ngayon. Nakakita ka ng mga bagay na hindi mo dapat makita, kaya dapat kang mamatay dito ngayon. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Tahimik na sumagot si Nigel Reyes, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako? Si Bobby Aguilar ay medyo hindi sigurado sa kanyang sarili. Habang siya ay nagsasalita ng may kumpiyansa, ang gulat ay nagsimulang pumasok. Kung gusto niyang makatakas, tiyak na may mga paraan si Bobby Aguilar para gawin iyon, ngunit ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay ganap na masasayang. Sa oras na iyon, si Emerson Holmes ay tiyak na papatayin ng Capital City Martial Arts Association. Gumagana man ito o hindi, kailangan ko lang itong subukan. Naglabas ng gininto ang liwanag ang katawan ni Bobby Aguilar at isang nakakatakot na aura ang kumalat palabas. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Nigel Reyes na tila hindi sineseryoso si Bobby Aguilar. Sinasabi ng lahat na ang mga lilang robe ng Capital City Martial Arts Association ay napakalakas. Gusto kong subukan ito para sa aking sarili. Sa isang malakas na sigaw, agad na pinaandar ni Bobby Aguilar ang kanyang shrinking ground into an inch technique at inilunsad ang absolute beginning sacred fist attack laban kay Nigel Reyes. Ignorante tanga. Malamig na sabi ni Nigel Reyes. Itinaas lang niya ang kanyang kamay, sinalubong ang pag-atake ni Bobby Aguilar. Dang! Napaatras si Bobby Aguilar ng ilang hakbang dahil sa salpukan ng mga hubad na katawan. Lalo nitong ikinaalarma si Bobby Aguilar. Sa pisikal na lakas, hindi pa siya nakatagpo ng kalaban na makakapantay sa kanya. Ngunit si Nigel Reyes, sa sandaling ito, ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Hindi tama iyon, tiyak na gumamit siya ng isang uri ng pamamaraan. Lihim na nag-isip si Bobby Aguilar. Malamig na tiningnan ni Nigel Reyes si Bobby Aguilar, at sinabing, ayoko nang mag-aksaya ng masyadong maraming oras, kaya baka mamatay ka kaagad. Nang matapos siyang magsalita ay agad na nawala ang figure ni Nigel Reyes. Dahil sa kanyang napakabilis na bilis, wala nang oras si Bobby Aguilar para mag-react. Boom! Sa isang iglap, dama po ang palad ni Nigel Reyes sa dibdib ni Bobby Aguilar. Thump, thump, thump. Napilitan si Bobby Aguilar na umatras ng ilang hakbang, nakaramdam ng pressure sa kanyang dibdib. Lumala ang kanyang kutis, napakabilis ni Nigel Reyes para sa kanya. Ang pagkuha ng isa sa aking mga palad ay kahanga-hanga. Tahimik na komento ni Nigel Reyes.
Tumingin si Bobby Aguilar kay Nigel Reyes na may matinding ekspresyon, sinabing, hindi nakakagulat na ikaw ay isang purple na robe mula sa Capital City Martial Arts Association. Ikaw ay dapat na isa sa mga pinakamahusay, tama. Umiling si Nigel Reyes, hindi, ako lang ang pinakamahina sa mga lilang robe. Hindi sigurado si Bobby Aguilar kung tapat si Nigel Reyes, ngunit kahit isang katotohanan ang tiyak, ang Capital City Martial Arts Association ay mayroong maraming purple na robe. Dapat kong ipaglaban ang lahat ng mayroon ako. Nagnganga ang mga ngipin ni Bobby Aguilar, walang paraan na basta na lang siyang susuko. Hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng pagkakataong tulad nito. Sa pag-iisip na iyon, direktang pinakilos ni Bobby Aguilar ang kanyang Divine Dragon Power, na naniningil kay Nigel Reyes. Dahil binigyan ng kapangyarihan ng Divine Dragon Power, kapansin-pansing tumaas ang mga kakayahan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang mabangis at mabangis na suntok ay tila nagtataglay ng puwersang nakakabasag ng lupa habang inihahampas niya ito kay Nigel Reyes. Malamig na ngumuso si Nigel Reyes, tinatamad niyang itinaas ang palad, humarap kay Bobby Aguilar. Dang! Isa na namang marahas na banggaan. Sa pagkakataong ito, napaatras si Nigel Reyes ng 3 buong hakbang. Para naman kay Bobby Aguilar, hindi siya naging mas mahusay. Pakiramdam niya ay tumama ang suntok niya sa isang matigas na bato, dahilan para pumipintig ang kanyang pulso sa sakit. Mayroon kang ilang mga kasanayan. Unti-unting nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Nigel Reyes. No wonder ako ang napiling humarap sa iyo. Kung may mas maraming oras, gusto kong makipaglaro sa iyo ng kaunti pa. Ngumisi si Nigel Reyes. Sa gitna ng kanyang mga salita, ang kanyang aura ay nagsimulang umakyat, na nagbibigay ng isang napakalakas na presyon. Late-term military marquee. Hindi sinasadyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng pre-term, mid-term at late-term marquee, bawat isa ay lubhang naiiba sa isa pa. Susundan ng late-term na marquee, ang isa ay nasa peak form of military marquee, isang hakbang na lang mula sa pagiging martial saint. Sa hitsura nito, si Nigel Reyes ay matagal nang nasa late-term marquee realm, isang hakbang na lang bago umakyat sa peak form of military marquee. Isang pahiwatig ng gravity ang tumawid sa mukha ni Bobby Aguilar. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa malamig na boses, "Anuman ang iyong antas, mamamatay ka rito ngayon." Matapos bigkasan ng mga salitang ito, sumigaw si Bobby Aguilar, na naging sanhi ng isang gintong liwanag na sumibol mula sa kanyang kamao. Mamatay. Bumuhos ang gininto ang liwanag mula sa kamao ni Bobby Aguilar, sapat na iyon para basagin ang buong kalye. Hindi rin naglakas loob si Nigel Reyes na magdamag. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay nang magsimulang mag-ipon ang aura ng enerhiya sa harap ng kanyang dibdib. Sa sumunod na segundo, nagpakawala ng galit na galit si Nigel Reyes, pilit na itinulak ang magkabilang kamay niya pasulong. Boom! Nagbanggaan ang dalawang aura sa sandaling ito. Ang nakakatakot na resulta ay kumalat sa lahat ng direksyon. Bago pa makapag-react si Bobby Aguilar, muling itinaas ni Nigel Reyes ang kanyang palad. Isang napakalaking palad ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang palad na ito, na gumagalaw sa napakabilis na bilis, ay dumiretso kay Bobby Aguilar. Bang! Biglang bumagsak ang buong katawan ni Bobby Aguilar sa lupa. Hindi napigilan ni Nigel Reyes ang kanyang mga pag-atake. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumalaw sa isang hanay, na bumubuo ng mga talim na kahawig ng matulin na mga espada, na mabilis na hiniwa patungo sa katawan ni Bobby Aguilar. Swoosh swoosh. Ang diskarteng ito ay lubhang kakaiba, ito talaga ay dumiretso sa katawan ni Bobby Aguilar. Sa isang iglap, ang katawan ni Bobby Aguilar ay nagsimulang maglabas ng sunod-sunod na umuusbong na tunog. Ang puwersang iyon, tila sumabog sa loob ng katawan ni Bobby Aguilar. Anong klaseng teknik ito? Biglang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Ang chi-jin mula sa loob, tumagos sa lahat ng depensa ni Bobby Aguilar. Malamig na sinabi ni Nigel Reyes, "Marami akong paraan para harapin ka."
Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, tumayo siya mula sa lupa, at pagkatapos ay itinulak ang kanyang katawan pabalik ng buong lakas. Espiritual na fire seal. Sa sumunod na segundo, inipon ni Bobby Aguilar ang chi sa loob ng kanyang katawan at direktang pinakawalan ang spiritual fire seal. Isang espiritual na apoy na parang lotus ang mabilis na napigilan si Nigel Reyes. Kinusot-kusot ni Nigel Reyes ang kanyang mga mata at sinabing, espiritual na apoy. Interesting. Biglang pilit na nakipagkamay si Nigel Reyes sa kamay ibinulong. Nakapagtataka, ang karakter para sa extinguish ay nabuo sa kanyang dibdib. Ang karakter na ito ay tila huwad mula sa itim na apoy, isang kakaibang aura ang sumayaw sa ibabaw nito. Patayin. Umungol si Nigel Reyes, pagkatapos ay pilit na itinulak palabas ang karakter na ito. Half. Sa sandaling makipag-ugnayan sila, ang spiritual fire seal ni Bobby Aguilar ay lumabo ng husto. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pagsulong ng spiritual fire seal. Sa halos isang iglap, damapo ito kay Nigel Reyes. Half. Agad na binalot ng spiritual fire seal ang katawan ni Nigel Reyes. Kabanata 663, sa pilitang pagpapabuti ng paglilinang. Ang katawan ni Nigel Reyes ay binalot ng spiritual fire seal. Ang mga apoy, kahit medyo mapurol, ay nanatiling hindi matiis na masakit para kay Nigel Reyes. Nagtrabaho ito. Si Bobby Aguilar, nang makita ito, ay tuwang-tuwa. Mabilis niyang inilabas ang tansong espada, napukaw ang kanyang lakas, at sa isang malakas na sigaw, inilunsad ang ikatlong laslas ng siyam na ganap na panimulang labas. Ang matayog na sword light ay biglang lumitaw, dahilan upang ang mabangis na pag-atake ay nagpapalamig sa kanyang gulugod. Mamatay. Si Bobby Aguilar ay umungal, ang sword light ay tumindi at nagpatuloy patungo kay Nigel Reyes, na sumisingil ng napakalakas na puwersa. Sa sandaling ito, si Nigel Reyes, na sakop ng spiritual fire seal, ay nagunat ng napakalaking kamay. Nag-ipon ng liwanag ang palad niya at nakakapagtaka, dumiretso ito sa sword light. Boom! Sa sandali ng impact, ang buong kalye ay naging isang panandaliang puting kalawakan. Ang nakakatakot na resulta ay direktang nagtulak kay Bobby Aguilar na mapa-atras ng 12-dosenang hakbang, at ang kanyang katawan ay namarkahan ng maraming puting guhit. Ngunit ang mga mata ni Bobby Aguilar ay nakatutok pa rin sa direksyon ni Nigel Reyes. Ang palad ni Nigel ay nakitang basang-basa sa sariwang dugo, kahit na nagsiwalat ng isang sulyap sa puting buto. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Bobby. Hindi niya inaasahan na ang pangatlong laslas ay nabali lamang ang palad ni Nigel Reyes. Ang apoy sa paligid ni Nigel Reyes ay nagsimulang maglaho ng dahan-dahan. Ang kanyang damit na kulay ube ay nasunog, at ang kanyang balat ay may marka ng mga batik. Ngunit ang nakakadismaya ay hindi hamina ang lakas ni Nigel Reyes, bagkus ay lumakas pa. Ang kanyang mga mata, malamig na tulad ng isang vulture, ay nakatuon kay Bobby Aguilar. Nakakagigil ang matalim niyang titig. Medyo hindi mapakali si Bobby Aguilar, hindi niya inaasahan na hindi pa rin niya kayang talunin si Nigel Reyes kahit ginamit na niya ang kanyang huling trumpo. Hindi nakakagulat na siya ay isang purple na robe ng Capital City Martial Arts Association. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar, na puno ng takot ang kanyang puso. Hinubad ni Nigel Reyes ang kanyang robe at hakbang-hakbang na naglalakad patungo kay Bobby Aguilar. No wonder pinadala nila ako, nakakagulat ka talaga. Ang mga kamay ni Nigel ay naliwanagan sa kinang. Ang ningning na ito ay tila pinagsama kay Nigel, tulad ng isang pares ng guwantes. Dapat kang makaramdam ng karangalan na saktan ako hanggang sa puntong ito. Papalapit ng papalapit ang boses ni Nigel Reyes, unti-unting kumikinang ang liwanag sa kanyang mga kamay. Nagsimulang mag-ugat sa puso ni Bobby Aguilar ang pakiramdam ng pagkaapurahan. Kung nagpatuloy ang mga bagay na ganito, tiyak na hindi siya katapat ni Nigel Reyes. Ngunit hindi pa siya pumayag na tumakas ng ganito. Swoosh! Sa sandaling ito, umaasenso na si Nigel Reyes sa kanyang mga hakbang. Itinaas niya ang palad niya at malakas na hinampas si Bobby Aguilar.
Hindi nagpatinag si Bobby, sumigaw siya at sinalubong ito ng kanyang gintong kamao. Boom! Ang kakilakilabot na Chi Jean ay bumuhos mula sa palad ni Nigel Reyes. Agad na nakaramdam ng pamamanhid ang palad ni Bobby Aguilar. Higit pa rito, mabilis na kaliwang kamay ni Nigel Reyes, mabilis na nabuo ang isang annihilation character, pagkatapos ay damapo sa dibdib ni Bobby Aguilar. Bang! Agad na sumabog ang malaking karakter sa dibdib ni Bobby Aguilar. Natama ng malakas si Bobby Aguilar at natapon ang katawan niya patagilid. Isang malaking butas ang ginawa sa kanyang dibdib. Walang tigil na umagos ang sariwang dugo mula sa butas. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay hindi kapani-pani, walang map-outla, at isang alon ng sakit ang nagmula sa kanyang dibdib. Kapuri-puri na ang pag-survive sa annihilation formula. Ngumisi si Nigel Reyes. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo kay Bobby Aguilar. Bawat hakbang niya, mas lumalakas ang mapang-api niyang aura. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin at ulong, hindi ako pwedeng umupo na lang dito at maghintay na mamatay. Sa puntong ito, may dalawang landa si Bobby sa kanyang harapan, maaaring lumaban hanggang dulo o tumalikod at tumakas. Ngunit sa sandaling tumakbo siya, tiyak na malalantad si Emerson Holmes. Sa panahong iyon, wala nang pagkakataon si Bobby. Hindi, nagsikap ako ng napakatagal, talagang hindi ako maaaring sumuko ngayon. Nagtakip ng ngipin si Bobby. Hindi pinapansin ang nakanganga na butas sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Nigel Reyes. Ano, may balak ka pa bang labanan? Napangisi si Nigel. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, huminga ng malalim, bumulong siya, it's all or nothing now. Bahagyang nakapikit si Bobby na para bang may pinaghahandaan siyang gumamit ng teknik. Agad namang sumirit ang aura ni Bobby. Ang kanyang cultivation level ay mabilis na umunlad mula sa ika-4 na ranggo ng Military Marquee hanggang sa Mid-term Military Marquee phase. Ang diskarteng ito ay ang parehong ginamit niya laban kay Dexter Blair, na pilit na pinapataas ang kanyang antas ng cultivation. Gayunpaman, ang mga epekto ng diskarteng ito ay makabuluhan. Kapag nagamit na, wala nang babalikan, at maaari pa itong makaapekto sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Sa puntong ito, si Bobby ay walang ibang mga pagpipilian, ito ay lahat o wala. Naghahanap ng kamatayan. Napuno ng malamig na liwanag ang mga mata ni Nigel, at muli niyang inihagis ang formula ng annihilation. Isang malaki, madilim na karakter ang mabilis na inilunsad pasulong. Ang malaking karakter na ito ay tila nagdadala ng hininga ng kamatayan, na nagdudulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Nang malapit ng tamaan ng malaking karakter na ito si Bobby, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ah! Umungol si Bobby, ang golden light sa kanyang kamay ay lumundag habang pilit niyang sinasalubong ang paparating na pag-atake gamit ang kanyang palad. Boom! Nabangga ng golden light ang annihilation formula sa sandaling ito. Agad na lumitaw ang makapal na bitik sa ilalim ng paa ni Bobby. Ang lupa ay tila hindi makayanan ito, at nagsimula itong gumuhos sa sandaling ito. Rumble! Biglang nagdilim ang langit, at isang bagyo ang hamampas, na sinundan ng pagbuhos ng ulan. Break ka para sa akin. Napalitan ng kamao ang palad ni Bobby, at pilit na tinulak pasulong. Ang formula ng annihilation ay hindi na nakayanin ang puwersa, at direktang tinusok ng golden light ni Bobby, na wala nang walang bakas. Sa sandaling ito, ang lakas ni Bobby ay sumailalim sa isang fusion transformation, at ang kanyang cultivation level ay tumuntong sa Mid-term Military Marquee. Kahit na mayroon lamang isang manipis na linya ng pagkakaiba, ang agwat ng lakas ay napakalaki. Pinagmasdan ni Nigel si Bobby na may malamig na mga mata, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa pilitang pagtaas ng iyong antas ng paglilinang. Tumaas ang isang kilay ni Nigel. Sa tingin mo kapaki-pakinabang iyon? Sa pagkakaalam ko, ang pamamaraan na ito ay maaari lamang tumagal ng kalahating oras. Pagkatapos ng panahong iyon, ang antas ng iyong paglilinang ay mawawala at agad kang magiging isang walang kwentang tao. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin kay Nigel Reyes at kinumpirma,
Oo, kaya kailangan kitang patayin sa loob ng kalahating oras. Patayin mo ako. Umiling si Nigel. Maraming tao sa mundong ito ang maaaring pumatay sa akin, ngunit hindi ka isa sa kanila. Walang oras si Bobby para makipagkulitan kay Nigel. Mayroon lamang siyang kalahating oras, kaya kailangan niyang sakupin ang bawat sandali. Nanginginig ang paa ni Bobby, at ang kanyang katawan, na parang palasong umaalis sa busog nito, ay agad na sumugod patungo kay Nigel. Ang gininto ang kamao ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan, at ang umaalo na Chijin ay pamunit ng bitek sa lupa. Malamig ang mukha ni Nigel. Itinaas niya ang palad niya at diretsyong nabangga sa suntok ni Bobby. Tumpak. Pumalakpak. Pumalakpak. Sa pagkakataong ito, tila bahagyang lumabo ang liwanag ni Nigel, at ang kanyang katawan ay walang kamalay-malay na napaatras ng ilang hakbang. Ha! Medyo nagulat ito kay Nigel. Dapat mong malaman na kahit pilit na itinaas ni Bobby ang kanyang cultivation, isa pa rin siyang mid-term military marquee at may malaking agwat pa rin sa pagitan nila. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kamao ni Bobby na kasalukuyang higit pa sa kanya. Ang pakikipaglaban sa itaas ng iyong antas. Tinaas ni Nigel ang kanyang kilay, pagkatapos ay ngumisi, interesting. Habang nagsasalita siya, muling sinimula ni Nigel na kunin ang formula ng annihilation sa kanyang kamay. Sa harap ng formula ng annihilation, nagsimula na ring mang-alap ng enerhiya ang kamao ni Bobby. Naging dragon ang kanyang gininto ang liwanag. Sa pakikinig ng maigi, ang isa ay maaaring makarinig ng dragon chant. Kabanata 664, Mabibigo ba tayo? Nag-init ang dugo ni Bobby Aguilar nang ibalik niya ang kanyang ulo at umuungal sa galit. Sa sandaling ito, tila ang kanyang dugo ay naging isang gintong kulay. Nabaluktot din sa kabaliwan ang mukha ni Nigel Reyes, mas naging potent ang kanyang annihilation formula, parang sasabog na. Mamatay. Umungol si Nigel Reyes habang direktang hinahampas ang kanyang chi kay Bobby Aguilar. Umalis din ang kamao ni Bobby Aguilar sa sandaling ito. Boom! Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang diskarte, ang buong espasyo ay tila umugang na may taginting. Ang formula ng annihilation ay may dalang kakaibang kapangyarihan, na para bang lulunukin nito ang kamao ni Bobby Aguilar. Ngunit si Bobby Aguilar ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kahinaan, habang ang kanyang dragon chant ay tumaas sa intensity, malapit nang masira ang anumang bagay. Ang formula ng annihilation ay tinamaan ng kamao ni Bobby Aguilar, patuloy na umatras, habang si Bobby ay tila nasa siklab na estado, walang tigil na sinuntok ito. Lalong lumabo ang formula ng annihilation, na para bang babasagin ni Bobby Aguilar. Ang mukha ni Nigel Reyes ay nagsimulang maging mahirap basahin, ang kanyang mga mag-aaral ay napuno ng bakas ng pagkabigla. Ngunit hindi siya naguguluhan, dahil nasa kanyang mga kamay pa rin ang inisyatiba. Boom! Sa wakas, sa ilalim ng napakatinding puwersa ni Bobby Aguilar, ang formula ng annihilation ay direktang napasok. Ang nakakatakot na puwersa ay nakakalat at gumalaw patungo sa paligid. Ang kalangitan ay napuno ng maitim na ulap at isang marahas na hangin ang nagsimulang umihip. Damaloy ang dugo sa katawan ni Bobby Aguilar, na duming pula sa lupa. Hindi napigilan ni Nigel Reyes ang pumalakpak at tumawa ng malamig, nakakamangha. Si Bobby Aguilar ay mukhang handa na para sa labanan, na may matalas na mga mata, humahakbang pasulong na parang isang walang talo na Diyos ng digmaan. Halika lumaban. Umungol si Bobby Aguilar, nakakabingi. Ngumisi si Nigel Reyes, labanan. Maaari ka lamang tumagal ng kalahating oras sa pinakamaraming. Bakit ako mag-abala sa pag-atake sa iyo? Habang nagsasalita siya, dahan-daang umatras si Nigel Reyes. Tumayo siya habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, bahagyang nakangiti, para kang isang knock-corner na daga, at ako ang pas ang nakikipaglaro sa iyo. At sa huli, ang kapalaran ng daga ay paglaruan hanggang kamatayan ng pusa. Alam ni Bobby Aguilar na hindi siya magtatagal, kaya hindi niya kayang mag-aksaya ng oras. Agad niyang ginamit ang shrink and ground into an inch technique at sinugod si Nigel Reyes.
Si Nigel Reyes ay patuloy na umiiwas, ang kanyang bilis ay napakabilis, palaging nakakaiwas sa mga nakamamatay na suntok ni Bobby Aguilar. Itinikom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, baliw na ibinayo ang kanyang mga kamao, sinusubukang tapusin si Nigel Reyes sa isang suntok. Boom! Sa wakas, dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Bobby Aguilar, natama ng suntok ang dibdib ni Nigel Reyes. Ang suntok na ito ay nagpalubog sa dibdib ni Nigel Reyes, na naging dahilan ng pagluwa niya ng isang subo ng sariwang dugo. Mayroon kang ilang mga kasanayan, sabi ni Nigel, pinunasan ng dugo sa kanyang bibig. Ituloy mo ang pagkabaliw, tingnan natin kung hanggang kailan mo ito kayang panindigan, malamig na sabi ni Nigel. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay at tinapakan ang kanyang paa, pagkatapos ay umungal, heavy falling space. Nagkalat ang mga layer ng liwanag mula sa paa ni Bobby Aguilar, na pumupuno sa paligid. Bilang midterm military marque, ang heavy falling space ni Bobby Aguilar ay lumaki din ng ilang degree. Sa sandaling si Nigel Reyes ay nahuli sa heavy falling space, ang kanyang bilis ay agad na bumagal. Ano ito? Nagsalubong ang kilay ni Nigel Reyes. Winawagayway ang kanyang braso, nakita niya na ang kanyang buong katawan ay naging napakabigat. Si Bobby Aguilar ay walang oras para magpaliwanag. Agad niyang ginamit ang shrink and ground into an inch technique at sinugod si Nigel Reyes. Sa ilalim ng impluensya ng heavy falling space, ang bilis ni Nigel Reyes ay bumagal ng husto. Sa pagharap sa mga agresibong pag-atake ni Bobby Aguilar, si Nigel Reyes ay mukhang lubhang nababalisa. Thump, thump, thump. Ang bilis ni Bobby Aguilar ay umabot sa rurok nito. Ang kanyang mga kamao ay kumilos ng napakabilis na halos hindi ito makita, napalitan ng pagkutitap na gintong liwanag. Sa isang kisap mata, si Nigel Reyes ay tinamaan ng maraming suntok, ang kanyang katawan ay patuloy na lumulubog hanggang, sa isang malakas na putok, siya ay nakabaon sa lupa. Hingal na hingal si Bobby Aguilar, napako ang kanyang mga mata sa kinatatayuan ni Nigel Reyes. Sa isang kisap mata, 20 minuto na ang lumipas, at si Bobby Aguilar ay kaunti na lang ang natitira. Sa itaas na palapag, pinagmasdan ng mabuti ni Emerson Holmes ang eksenang ito. Malinaw niyang alam na kapag natalo si Bobby Aguilar, kailangan niyang tumakas o harapin ang tiyak na kamatayan. Kahangahangang kasanayan. Noon lang, bumangon si Nigel Reyes sa lupa. Halos madurog ang kanyang laman, at ang sariwang dugo ay nagpinta sa kanya ng lubos na pula. Talagang minaliit kita. Pinunasan ni Nigel Reyes ang dugo sa gilid ng bibig niya, bakas sa mukha niya ang lamig. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, "Cut the crap, and accept your death." Habang nagsasalita siya, sinisingil muli ni Bobby Aguilar si Nigel Reyes. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bilis ni Nigel Reyes ay biglang tumaas, na nagpapahintulot sa kanya na madaling makaiwas sa mga suntok ni Bobby Aguilar. Sa isang kisap mata, umatras ng ilang daang metro ang figure ni Nigel Reyes. Paano nangyari ito? Nang makita ito, biglang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Muli, nanginginig ang mga paa ni Nigel Reyes, at sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harapan ni Bobby Aguilar. Kung matalo ako sa iyo, hindi ako karapat-dapat na suotin itong purple na robe, nakangiting sabi ni Nigel Reyes. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, paano ito posible? Talagang nakalaya ka mula sa heavy falling space. Nigel Reyes nonchalantly replied, heavy falling space. Ito ay talagang isang mahusay na pamamaraan, ngunit ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng windward formula. Formula ng salita ng hangin. Sumimangot si Bobby Aguilar. Na-encounter na niya ang formula ng annihilation noon, pero ngayon, ano itong windward formula? Tila nakita ni Nigel Reyes ang pagkalito ni Bobby Aguilar at bahagyang tumawa, ito ay isang top-tier na diskarte, isang kabuuang 18 karakter, bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang enerhiya. Sa harap ng windward formula, ang iyong heavy falling space ay hindi dapat banggitin. Siyempre, ayaw tanggapin ito ni Bobby Aguilar. Siya ay umungal, hawak ang golden fist at sinisingil muli.
Ngunit masyadong mabilis ang takbo ni Nigel Reyes, umatras ng daan-daang metro sa isang kisap mata, naiwan ang pagliit ng lupa ni Bobby Aguilar sa 1 inch. Dose-dosenang suntok ang ibinato niya ngunit hindi man lang mahawakan ang laylayan ng damit ni Nigel Reyes. Dahil dito, si Bobby Aguilar ay nakaramdam ng desperado. Hingal na hingal siya, mabangis na tumitig sa direksyon ni Nigel Reyes, puno ng ayaw ang mukha. Paano magiging ganito? Inikot ni Bobby Aguilar ang kanyang ekspresyon, puno ng matinding sakit. Ramdam niya ang mabilis na pagkawala ng enerhiya sa kanyang katawan. Maliwanag, ang oras ng pamamaraan ay malapit ng maubos, at si Bobby Aguilar ay malapit ng maging walang magawa bilang isang isda sa isang chopping block. Hinding-hindi ako maaaring sumuko ng ganito, sigaw ni Bobby Aguilar, na parang baliw, na patuloy na umaatake kay Nigel Reyes. Ngunit madaling umiwas si Nigel Reyes sa kanyang mga galaw, pumapasok sa kalooban. Dapat nauubos na ang oras mo. Tumayo si Nigel Reyes habang nasa likod ang mga kamay, puno ng saya ang mukha. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar, habang mabilis na nawala ang kanyang lakas. Parehong nabawasan ang kanyang bilis at lakas. Paano magiging ganito? Hindi ito matanggap ni Bobby Aguilar at patuloy na umuungol sa sakit. Nakalkula na niya ang lahat, ngunit sa huli, nabigo ni Nigel Reyes ang kanyang mga plano. Ang mga araw ng pagsisikap ay naging wala. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi mailarawan. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang enerhiya ay mabilis na nawala, at ang kanyang lakas ay nawala ng walang bakas. Bumagsak si Bobby Aguilar sa lupa nang may malakas na kalabog. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi niya magawa. Humakbang si Nigel Reyes at tinapakan ang katawan ni Bobby Aguilar. Ganito ba magtatapos? Sayang naman, panunuyan ni Nigel Reyes. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Bobby Aguilar, walang tigil na bumubulong, hindi ako mabibigo. Hindi ako pwedeng mamatay. Nang makita ito, hindi napigilan ni Nigel Reyes ang mapatawa, marami na akong nakitang nasa bingit ng kamatayan. Ang ilan ay humihingi ng awa, ang iba ay sumisigaw sa kawalan ng pag-asa, ngunit ang isang nagagalit na tulad mo ay tunay kong una. Wala nang narinig si Bobby Aguilar. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagbagsak. Hindi lamang siya mamamatay, ngunit si Emily Taylor ay makulong sa bilangguan magpakailanman. Parang nabigo ang plano. Maging si Emerson Holmes, na nanood ng labanan mula sa itaas, ay may maputlang mukha. Panahon na para umalis, nagngalit si Emerson Holmes ng kanyang mga ngipin, tumalikod, binuhat ang kanyang anak na babae, at naghanda na tumakas. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Emerson Holmes ang mas malakas na aura mula sa ibaba. Nagulat si Emerson Holmes at nagmamadaling pumunta sa bintana para tumingin sa labas. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kalsada. Siya ba? Nang makita ang matanda, nanlaki ang mga mata ni Emerson Holmes sa gulat. Kabanata 665, Pagdurog gamit ang isang palad. Nang makita ang matandang lalaking ito, biglang bumangon muli ang pag-asa ni Emerson Holmes. Sa baba, natural, napansin din ni Nigel Reyes ang hindi pangkaraniwang kapaligiran na ito. Binitawan niya si Bobby Aguilar at lumingon sa likuran niya. Sa dulo ng kalye ay nakatayo ang isang matandang lalaki, tahimik na nakatayo doon. Bagamat siya ay mukhang mahina, ang kanyang aura ay napakalakas. Habang pumapatak ang ulan sa kanyang katawan, para siyang isang karaniwang matandang lalaki sa kanayunan. Pinaikit ni Nigel Reyes ang kanyang mga mata at tumingin sa matanda, malamig na sinabi, Jackson Harris. Talagang si Jackson Harris ang bisita. Tahimik niyang pinagmamasdan si Nigel Reyes, hakbang-hakbang na naglalakad pasulong. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Jackson Harris, bahagyang hindi magandang tingnan ang mukha ni Nigel Reyes. Hindi nagtagal, dumating si Jackson Harris sa harap ni Nigel Reyes. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang kapaligiran ay sobrang nakakatakot. Kung ikukumpara sa matangkad na tangkad ni Nigel Reyes, tila maikli si Jackson Harris. Gayunpaman, ang aura na nagmumula sa kanya ay hindi mas mahina kaysa kay Nigel Reyes.
Jackson Harris, anong ginagawa mo dito? Singkit na mga mata ang tanong ni Nigel Reyes. Itinuro ni Jackson Harris si Bobby Aguilar sa lupa at sinabing, pumunta ako para sa kanya. Ngumisi si Nigel Reyes, Jackson Harris, hindi ka pa ba umatras sa mundo? Bakit, ngayon nagbago ang isip mo? Dahan-daang ikinaway ni Jackson Harris ang kanyang kamay at sinabing, walang kinalaman sa iyo iyan. Tawa ng tawa si Nigel Reyes, Jackson Harris. Noong araw, nanindigan ka laban sa Capital City Martial Arts Association, na nangakong babaguhin ito. Nagtagumpay ka ba? Dapat mong malaman na ang Capital City Martial Arts Association ay hindi matitinag ng isang individual. Kahit ngayon, matigas pa rin ba ang ulo mo na ayaw intindihin? Sa harap ng akusasyon ni Nigel Reyes, nanatiling kalmado si Jackson Harris. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at saka ngumiti, ang mga bagay na hindi ko nakamit noon ay maaaring posible para sa kanya. Nakikita ko ang pag-asa sa kanya. Pag-asa. Naningkit ang mga mata ni Nigel Reyes sa kanguya, alam kong hindi patay ang puso mong magnanakaw. Dapat ay pinatay ka ng Capital City Martial Arts Association noon. Ikinaway ni Jackson Harris ang kanyang kamay, na tila ayaw sabihin ang mga nakaraang pangyayari. Itinuro lang niya si Bobby Aguilar sa lupa at sinabing, tiyak na makakamit niya ito. Kaya ba? May balak ka bang kunin siya? Singkit na mga mata ang tanong ni Nigel Reyes. Umiling si Jackson Harris at sinabing, hindi, para makumplito niya ang kanyang plano, kailangan mong mamatay. Dapat kang mamatay. Bagaman tatlong simpleng salita lamang, nagpapadala sila ng panginginig sa gulugod ng isa. Napaatras pa si Nigel Reyes, malamig na sinabi, Jackson Harris, dapat mong malaman ang halaga ng pag-atake sa isang taong naka-purple robe. Gusto mo na bang talikuran ang iyong kasalukuyang mapayapang buhay? Hindi napigilan ni Jackson Harris na huminga ng mahina, na nagsasabing, ang kabiguan noon ay nagdulot sa akin ng pagkawasak, at nagtago ako sa loob ng maraming taon. Akala ko magugulo na lang ako sa natitirang bahagi ng buhay ko. Hanggang sa makita ko si Bobby Aguilar. Napaalala ko sa sarili ko ang nakikita ko noon. Ang pagpili na magtago ay nagpahiya sa akin, hinaing ni Jackson Harris. Marahil hindi na ako makakalaban sa Capital City Martial Arts Association ngayon, ngunit posible pa rin ang pagbibigay ng daan para sa kanya. Nabura ang kulay sa mukha ni Nigel Reyes. Pinandilatan niya si Jackson Harris at sinabing, Jackson Harris, alam mo ba ang ginagawa mo? Kung pagbubuhatan mo ako ng kamay ngayon, siguradong pagsisisihan mo ito. Tumingin si Jackson Harris kay Reyes at dahan-daang sinabi, kung hindi ako kikilos ngayon, lalo akong magsisisi. Sa sandaling nahulog ang mga salita, biglang nagbago ang aura ni Jackson Harris. Ang kanyang orihinal na mabait na mukha ay agad na naging mamamatay tao. Sa isang kisap mata, parang nag-transform na siya sa iba. Maging si Nigel Reyes ay naramdaman ang paglukso ng kanyang puso sa harap ng napakalakas na aura. Galit na nakatitig kay Jackson Harris, sinabi ni Reyes, Jackson Harris. Sa tingin mo ba natatakot ako? Hindi pa sigurado kung sino ang mananaig. Habang nagsasalita siya, ang kamay ni Nigel Reyes ay muling inipon ang formula ng annihilation. Ang napakatinding puwersa ay bumangon kaagad. Pagharap sa annihilation formula ni Nigel Reyes, dahan-dahan ding itinaas ni Jackson Harris ang kanyang kamay. Sa kanyang kamay, nagsimula ring mabuo ang isang simbolo ng character fighting. Ang nakakatakot na kapangyarihan nito ay higit na lumampas sa formula ng annihilation. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Nigel Reyes at agad hinampas ng annihilation formula. Dahan-dahan ding itinulak ni Jackson Harris ang kanyang palad, at nagbanggaan ang dalawang malalaking karakter, na nagdulot ng nakakatakot na blast wave. Sa sandaling makipag-ugnayan ang formula ng annihilation, mabilis itong nagsimulang maglaho. Sa loob ng 10 segundo, ang formula ng annihilation ay ganap na nawala. Ang simbolo ng pag-aaway ng character ay bumangga ng husto kay Nigel Reyes, na naging sanhi ng pag-urong niya, pag-ubo ng dugo.
Ang tinatawag na annihilation formula ay hindi hihigit sa isang pekeng. It's no match for the 9 secrets, casual na sabi ni Jackson Harris habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Ang mukha ni Nigel Reyes ay mukhang hindi magandang tingnan, dahil alam niya kung anong uri ng pamamaraan ang ginagamit ni Jackson Harris. Ito ang mahiwagang siyam na lihim ng Taoismo. Bagamat kaunti lang ang ipinakita ni Jackson Harris, ang kapangyarihan ay hindi maihahambing sa formula ng ika-18 salita. Jackson Harris, may oras pa para umatras ngayon. Galit na sigaw ni Nigel Reyes. Umiling si Jackson Harris, sa sandaling kumilos ang isa, wala nang babalikan. Dapat mas alam mo ito kaysa sa akin. Sa isip ni Nigel Reyes, hindi dapat maliitin si Jackson Harris, na kinilala bilang numero 1 eksperto. Sa puntong ito, maaari lang akong tumakas. Napasigaw si Nigel Reyes sa kanyang puso. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na ginamit ni Nigel Reyes ang windward formula, na agad na umabot sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nais niyang tumakas. Hanggat maaari siyang tumakas dito, maaari niyang iulat ang balita sa Capital City Martial Arts Association. Nasaksihan ang tumatakas na si Reyes, si Jackson Harris ay nanatiling kalmado, bumubulong sa sarili habang muling ginagawa ang 9 secrets technique. Sa pagkakataong ito ang karakter na line sa 9 secrets. Ang bilis nito ay higit pa sa windward formula. Isang hakbang pa lang ay nakaharang na siya sa dinadaanan ni Nigel Reyes. Tulad ng sinabi ko, ang iyong formula ng ika-18 salita ay hindi hihigit sa isang pekeng, hindi karapat-dapat na banggitin, sabi ni Jackson Harris habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Galit na umungol si Nigel Reyes, Jackson Harris. Gusto mo ba talagang ituloy ito? Tumawa si Jackson Harris, ano ang silbi ng paulit-ulit na bagay ng maraming beses? Habang nagsasalita siya, nag-ipon na ng lakas ang palad ni Jackson Harris. Ang enerhiyang ito ay tila mahina, ngunit ang kapangyarihan nito ay nakakataas ng buhok. Biglang ibinalik ni Nigel Reyes ang kanyang ulo at umungol, tinipon ang lahat ng kanyang chi-jin sa kanyang mga kamay, tila desperado ng lumaban. Gayunpaman, napakalakas ni Jackson Harris, itinaas ang kanyang palad at dinurog ang lahat ng mga diskarteng nakalap ni Nigel Reyes. Dahil sa lakas na iyon, takot na takot si Nigel Reyes. Jackson Harris, maaari kong hayaan na kunin mo si Bobby Aguilar, at maaari akong kumilos na parang walang nangyari ngayon. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Nigel Reyes, at puno ng gulat ang kanyang puso. Umiling si Jackson Harris, ang mga patay lang ang pinakaligtas. Dahil may gustong sabihin pa si Nigel Reyes, hindi siya binigyan ni Jackson Harris ng pagkakataon. Direktang umabot sa ulo ni Nigel Reyes ang lantang palad niya. Pagkaraan, nagpapuwersa si Jackson Harris, at ang ulo ni Nigel Reyes ay direktang nadurog.